Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ernani. Taong 1989, Ubay, Bohol. Itong mga panahong ito, kasalukuyang naghahanda itong si Ernani upang tumungo ng ibang bansa. Yun na lamang kasi ang kanyang nakikitang paraan para maitaguyod at maiahon sa kahirapan ang kanyang pamilya. Masakit man ito sa maiiwan niyang anak, subalit walang pagpipilian itong si Ernani kung hindi ang gawin ng bagay na yon. Kahit labag sa kalooban ng kanyang asawa ang siya ay magpaalipin sa ibang bansa, wala itong kakayahan upang siya ay mahadlangan at akuin ang lahat ng responsibilidad para sa kanilang pamilya. Habang hindi pa umaalis itong si Ernani, ninais na muna nilang maghanap ng ibang trabaho sa kanilang lugar. Subalit dahil sa kawalan ng edukasyon nito, hirap na hirap silang humanap ng angkop na trabaho na ikagiginhawa ng kanilang mga sarili. Isang buwan bago umalis itong si Ernani, panay na ang ginagawa niyang pagbisita sa kanyang mga magulang. Alam niyang hindi na niya kayang ilihis ang landas na naghihintay sa kanya, kaya na may matinding pagpapaalam na ang ginawa nitong si Ernani. Bukod sa ilang taon niyang hindi makikita ang kanyang mga anak at asawa, ay hindi din masisiguro ni Ernani na uuwi siyang ligtas sa kanila. Maaari din kasing mapahamak siya sa lugar na yon kung magkataong isang malupit na pamilya ang kanyang mapapasukan. Isang araw, bumisita itong si Ernani sa kanyang ina. Medyo may kalayuan ang bahay nito, kaya na may hindi na siya nag-abala pang magsama ng kahit isa sa kanyang anak. Pagpasok niya sa bahay ng kanyang ina, bumungad sa kanya ang dalawang matanda na nakaupo sa sala. Hindi gumagalaw ang mga yon at para bang meron itong iniisip na malalim. Nay, Tay, bukas na ho ang alis ko. Naparito ako para magpaalam ng maayos sa inyo at humingi na rin ng konting gabay. Wika ni Ernani. Nang marinig ito ng kanyang ina, agad din naman siyang pinalapit nito habang patuloy na nakatitig sa kanya ng seryoso. Ernani, sigurado ka na ba dyan siya gagawin mo? Tandaan mo anak, wala kang kamag-anak sa lugar na yon. At lahat ng maaaring mangyari sa iyo ay wala kaming magagawa. Sagot naman ng kanyang ina. Huwag ho kayong mag-alala, Nay. Kayang-kaya ko ho ang sarili ko. Sagot ni Ernani. Yan din ang sinasabi ng karamihan, Ernani, bago sila humarap sa mapang-api nilang amuhan sa ibang bansa. Bueno, kung wala ka na talagang magagawa para itigil ang bagay na yan, ay tanggapin mo ng bukal sa iyong loob ang pamana namin sa iyo ng iyong ina. Ililigtas ka nito sa kahit na anong panganib at poprotektahan ka nito sa lahat ng oras. Wika ng ama ni Ernani. Habang nagwiwika ang matanda, panay naman ang pagtulo ng luha nito na para bang nagpapaalam. Matapos niyang makapagsalita, biglang nandilim ang mga mata ni Ernani na para bang siya ay nahihilo. Maya-maya pa, tuluyan na ngang nilisan ng kanyang ulirat ang kanyang katawan. Paggising ni Ernani, nakita na lamang niya ang kanyang ina na iniiyakan ang malamig na bangkay ng kanyang ama. Dala ng takot at pagkalungkot, dali-dali itong nilapitan ni Ernani habang patuloy na umiiyak. Nay! Nay!
Anong nangyari kay Itay? Nag-aalalang tanong ni Ernani. Magpakatatag ka, Hernan. Hindi dito nagtatapos ang buhay ng iyong ama. Pakatandaan mo na magmula sa araw na ito, kayo ay iisa na. Sagot naman ng kanyang ina. Kasabay ng pagwika nito, ay siya namang pagbili nito kay Ernani na wag nang ipagsabi ang biglaang pagkamatay ng kanyang ama. Itinago nila ang bagay na yon hanggang sa dumating ang puntong matagumpay na itong nailibing ng kanyang ina. Dahil sa gulong-gulo noon ang isipan ni Ernani, doon inilahad sa kanya ang tungkol sa totoong nangyari sa pagkamatay ng kanyang asawa. Ayon sa kanyang ina, namatay ang asawa niyang yon sa kadahilanang ipinamana na nito ang bertud na pagmamay-ari niya. Yun na lamang ang naisip nilang paraan upang patuloy nilang maprotektahan ang kanilang nag-iisang anak. Nang marinig ni Ernani ang naging kwento nito, ay halos hindi niya magawang paniwalaan ang kwento ng kanyang ina. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw, agad namang nagpaalam si Ernani upang paghandaan na ang kanyang pag-alis kinabukasan. Bago niya tuluyang nilisan ang pamamahay ng kanyang ina, sinigurado niya munang naitago nila ng maayos ang bangkay ng kanyang ama. Huwag mo nang alalahanin ang ama mo, Ernani. Ako na ang bahala rito. Sisiguraduhin kong walang makakaalam sa mga totoong nangyari. Naway maging ligtas ka sa lugar na iyong pupuntahan. Mag-iingat ka, Ernani. Dahil kagaya dito sa ating lupain, may mga nagkalat ding masasamang loob sa lugar na iyong tutunguhin. Siya nga pala, dalhin mo palagi ang garapong ito sa lahat ng oras. Huwag na huwag mong ilalayo ito sa iyo kung nais mong makaligtas sa lugar na yon. Kapag nakakaamoy ka ng panganib, uminom ka ng kakarampot sa langis na ito. Wika ng kanyang ina. Matapos nitong makapagbigay ng payo sa kanya, agad din naman niyang nilisan ang kanilang tahanan. Hindi na niya pinili pang lingunin ang kanyang ina upang maiwasan niyang makaramdam pa ng kalungkutan. Sa pagsapit ng sumunod na araw, halos magsiiyakan ang lahat ng anak nitong si Ernani. Maging ang asawa nito ay hindi na din napigilang umiyak sa kadahilanang yun na ang huling beses na masisilayan nila si Ernani sa loob ng mahabang panahon. Sa pagdaan niya sa tahanan ng kanyang mga magulang, ay halos hindi niya maiwasang magulat nang masipat niya ang kanyang ama na kumakaway din sa kanya. Patuloy lamang ang pagkaway nito habang nakatingin sa malayo. Hindi naman ito gaanong binigyan ng pansin ni Ernani, gawa ng maaaring dinadaya lamang siya ng kanyang paningin. Sa paglipas ng ilang linggo, kasalukuyang nagtatrabaho na itong si Ernani. Sa loob ng ilang linggo, may mga nararamdaman na siyang hindi kaaya-aya sa kanyang sarili. Kahit hindi malamig ang tubig sa lugar na yon, pakiramdam ni Ernani ay sobrang lamig na kahit ang paghawak lamang dito ay labis niyang iniiwasan. Nakakaramdam na din siya noon ng pagkawala ng puyat kapag sumasapit ang lalim ng gabi. Maliban pa sa mga bagay na yan, nagagawa na niyang marinig ang mga mahihinang pag-uusap ng kanyang mga among pinagsisilbihan. Subalit, ang lahat ng yan ay pilit niyang ipinagsawalang bahala sa kadahilanang ikinakatakot yon ni Ernani na baka
isang sintomas ng sakit ang lahat ng yon. Pilit niya itong iwinawaklit sa kanyang sistema upang siya ay makapagtrabaho ng maayos. Isang buwan pa ang lumipas. Naging maayos naman ang pagtatrabaho ni Ernani sa ilalim ng mga Arabo niyang amo. Masayahin naman ang mga ito, subalit hindi siya nito gaanong pinapansin at kinakausap. Animoy ang tingin nito sa kanya ay hindi natataas pa sa isang kagamitan. Hindi naman yun problema kay Ernani dahil ang importante sa kanya ay ang makapag-ipon ng pera. Isang araw, inutusan siya ng kanyang among lalaki na magluto ng kanilang makakain. Agad naman siyang tumungo noon sa kusina upang ihanda ang utos nito. Nang matapos na niya ang lahat ng kanyang gagawin, agad naman niyang inihanda ang ipinaluto nitong pagkain. Pagtikim na pagtikim ng Arabong yon, bigla naman itong tumingin ng masama sa kanya na para bang hindi nito nagustuhan ang pagkain kanyang inihanda. Maya-maya pa, bigla siya nitong nilapitan at walang pagdadalawang isip na siya ay pinagbuhatan ng kamay. Sa lakas ng pagkakasapak nito, ay halos mawala ng wisyo si Ernani habang dahan-dahang bumabagsak sa sahig ng kanilang bahay. Matapos ang mga pangyayaring yon, ay siya namang pagkaladkad sa kanya ng kanyang amuhan patungo sa kusina. Halos magsisisigaw na noon si Ernani dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Subalit kahit anong sigaw ang gawin niya, patuloy pa rin siya nitong hindi pinakikinggan. Nang marating na nila ang kusina, kinuha ng Arabong yon ang kawang kanyang pinaglutuan at binuhos sa kanya kahit ito'y mainit-init pa. Nang humaplos sa balat ni Ernani ang mantikang yon, ay wala na siyang nagawa kung hindi ito ay tiisin habang siya ay gumagapang papalayo sa Arabo. Bago pa siya nito tuluyang tantanan, ay pinabaunan pa nito si Ernani ng isang tadyak sa tagiliran. Sa puntong yon, pilit na pumapasok sa kanyang isipan na maaaring hindi na siya makauwi ng buhay sa kanyang naiwang pamilya. Sa pagpasok ni Ernani sa kanyang silid, patuloy siyang umiiyak habang dahan-dahang nilalapatan ng pamunas ang kanyang balat na nasunog ng mantika. Habang umiiyak noon si Ernani, panay naman ang pagsambit niya ng pangalan ng kanyang ina hanggang sa dumating ang puntong naalala niya ang bili nito. Walang sabi-sabi, agad na kinuha ni Ernani ang langis na bigay ng kanyang ina at walang pagdadalawang isip na ito ay inumin. Pagkainom noon ni Ernani, bigla na lamang nakaramdam siya ng kung anong bagay na patuloy na gumagalaw sa kanyang tiyan. Umiikot-ikot yon hanggang sa sumiksik na yon sa kanyang dibdib. Matapos ang mga pangyayaring yon, bigla na lamang naramdaman ni Ernani ang dahan-dahang pagkawala ng hapdi sa kanyang buong katawan. Pagsilay niya sa mga sunog na parte ng kanyang balat, bumungad sa kanya ang maiitim na likido na siyang naghihilom sa mga ito. Gulat na gulat noon si Ernani nang biglang nawala ang lahat ng bakas ng kanyang sugat sa kanyang buong katawan. Maya-maya pa, bigla naman siyang natigilan nang makarinig siya ng isang boses na nagsasabing, "Ernani, mahusay ang iyong pasya na gisingin ng mahimbing kong pagkakatulog. Ngayong tayo ay napag-isa na. Wala nang imposible para sa atin. Sabihin mo lang kung sino ang mga taong balak mong gantihan
at ako na ang bahalang gumawa nito para sa iyo. Nang marinig ni Ernani ang tinig na yon, agad naman siyang napaupo sa kanyang higaan. Biglang naglakbay ang kanyang kaisipan na para bang naghahanap ito ng kasagutan sa nilalang na kumausap sa kanya. Ilang oras pa ang lumipas, bigla naman siyang tinawag ng kanyang babaeng amo upang utusang maglinis sa hardin ng kanilang tahanan. Sa paglabas niya sa kanyang silid, maigi siyang tinitigan ng lalaking nanakit sa kanya upang pagmasdan ang mga natamo niyang pinsala sa kanyang katawan. Ngunit kahit anong pagsipat ang gawin nito, bigo siyang matunto ng kinaroroonan ng mga sugat na natamo ni Ernani. Nang mapagtanto niyang wala namang sugat ang kanilang kasambahay, doon na niya ito tinantanan. Sa paglipas pa ng mga araw, naging mahirap na ang buhay ni Ernani sa kanyang tinutuluyan. Kapag wala ang asawa nito sa kanilang bahay, ay palagi siya nitong minamaltrato at ginagawa ng hindi magagandang bagay. Kung hindi siya nito sinasabuyan ng mantika, ay pinapalo siya nito sa ulo kapag dumating sa puntong nakitaan siya ng mali sa kanyang pagtatrabaho. Wala namang nagagawa noon si Ernani kung hindi ang tanggapin ng bagay na yon para mailigtas ang kanyang sarili. Sa isip niya, ilang taon na lamang ang daraan, kaya mas mainam na ito ay kanyang pagtiisan. Habang patuloy siyang minamaltrato ng Arabo, doon na dahan-dahang napansin ito ang hindi pagkakaroon ng pasa ni Ernani sa kanyang katawan. Sa pagkakataong yon, alam na ng Arabo na hindi na siya namamalikmata, gawa ng alam niyang malalakas na ang tinatanggap ni Ernani na mga suntok na nanggagaling sa kanya. Isang araw, pag-alis ng asawa ng Arabo, bigla siya nitong nilapitan upang magtanong sa kung ano ang kanyang sikreto. Nang marinig ni Ernani ang sinabi nito, ay pilit siyang nagbingi-bingihan sa harapan ng Arabo. Sa puntong yon, alam na ni Ernani na walang saysay ang makipag-usap sa demonyong palagi siyang hinahanapan ng mali sa kanyang trabaho. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nakaramdam ng pang-iinsulto ang Arabong yon dahil sa ipinapakitang asal sa kanya ng kanilang kasambahay. Walang ano-ano, bigla na naman itong sinapak si Ernani na siyang naging sanhi upang mapahandusay na naman ito sa lupa. Dahil sa galit noon ni Ernani, hindi na niya nagawa pang mapigilan ang kanyang sarili. Sa kanyang pagtayo mula sa kanyang pagkakabagsak, bumungad sa harapan ng Arabo ang pagmumukha ng isang demonyo. Nakangisi ito sa kanya, habang dahan-dahang nagsisiuslian ang matatalas nitong pangil sa kanyang bibig. Dahan-dahan ding namumula noon ang mga mata ni Ernani at sinasabayan ito ng pangingitim ng kanyang mga balat. Tumitigas na dinoon ang kanyang mga buhok na halos kasing tigas na ito ng isang bakal. Nagsisitalasan na din ang mga kuko nito na halos ilang metro na ang haba. Matapos ang mga pangyayaring yon, biglang lumapit sa kanya si Ernani habang patuloy na inilalabas ang kanyang mahabang dila. Hinahawak-hawakan niya din ang braso ng Arabo na para bang pinag-aaralan niya ito. Dahil sa takot ng Arabo noon, ay wala na itong naging kakayahan upang kumaripas ng takbo o hindi naman kaya'y lumayo sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang itinarak ni Ernani ang kanyang matatalas na kuko sa bungo ng Arabo. Habang patuloy niyang ginagawa ang bagay na yon,
Tanging pagtirik lang naman ng mata ang ginagawa ng kanyang biktima. Matapos niya itong gawin, agad naman niyang sinipsip ang lahat ng utak nito, maging lahat ng dugong naroroon. Nang hindi pa nasiyahan itong si Ernani, ay nagawa niya pang butasan ang dibdib nito upang hugutin ang lahat ng mga laman loob ng lalaki. Matapos ang mga pangyayari, dahan-dahan niya itong hinila patungo sa loob ng banyo upang ikubli ang bangkay nito. Matapos niya itong gawin, ay maigi niyang hinintay ang pagbabalik ng kanyang amo at iba pang kapamilya nitong naninirahan sa bahay na kanyang pinagsisilbihan. Kinagabihan, dumating na ang asawa ng kanyang pinaslang, kasama ang iilan nitong mga kadugo. Bago pa man makapasok ang mga ito sa loob ng kanilang pamamahay, ay inihipan na ito ng usal ni Ernani upang magawa nilang makalimutan ang tungkol sa lalaki. Naging matagumpay naman ang ginawa niyang yon, kaya patuloy pa rin siyang nanilbihan sa loob ng pamamahay nito. Sa ilang buwang pananatili doon ni Ernani, walang kaalam-alam ang mga amo niyang naninirahan doon tungkol sa bangkay na nabubulok na sa kanilang banyo. Hindi naman gaanong inuuod ang bangkay na yon sa kadahilan ng patuloy itong kinakain ni Ernani kapag nagkakaroon siya ng pagkakataon. Akala niya, sa pagkawala ng lalaki ay tuluyan ng titigil ang pagmamaltrato sa kanya doon sa bahay na kanyang tinitirhan. Subalit ang hindi alam ni Ernani ay ganoon din pala ang ugali ng asawa nito at mga kadugo nitong naninirahan sa kanilang tahanan. Isang araw, nagkataong walang trabaho ang lahat ng kanyang pinagsisilbihan. Naging abala noon si Ernani, gawa ng may okasyon sa kanilang inihahanda. Sa paglipas ng oras, purong paglalasing ang ginawa ng mga ito at pagsisiyahan. Nakaantabay lang naman noon si Ernani sa kung ano ang iuutos ng mga ito sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang lumapit ang isa sa kamag-anak ng kanyang asawa na para bang meron itong binabalak sa kanya. Masama kasi ang titig nito at panay ang paghaplos nito sa kanyang buhok. Maya-maya pa, biglang inaya ng Arabo si Ernani patungo sa kusina. Meron umano itong ipagagawa sa kanya, kaya na may wala na siyang nagawa kung hindi ang sumama. Pagdating nila sa lugar na yon, laking gulat na lamang ni Ernani nang magtangka ang lalaki ng hindi kaaya-aya sa kanya. Ilang ulit siya nitong pinilit, subalit patuloy pa ring tumatanggi at naninindigan si Ernani. Dahil sa galit at kabiguan noon ng lalaki, ay wala na itong nagawa kung hindi ang gamitan siya ng dahas upang masunod ang nais nito. Nang dumating sa puntong napuno na itong si Ernani, ay bigla namang lumitaw ang demonyong nasa kanyang kaloob-looban. Kisap mata lamang noon ng pagitan nang biglang bumulwak ang dugo nito sa kanyang lalamunan. Wala nang nagawa ang lalaking yon kung hindi ang humandusay sa sahig habang hawak-hawak ang kanyang lalamunan. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang binawian ng buhay ang Arabo. Habang patuloy itong pinagmamasda ni Ernani, wala na siyang naisip na paraan kung hindi ang lipulin ang lahat ng taong naroon sa loob ng bahay. Halos hindi na niya kasi magawang pangibabawan ang kanyang sarili sa tensyon nitong nararamdaman. Palagi na kasing naghahanap noon ng laman loob itong si Ernani magmula noong nagawa niyang mapatay ang Arabong nagmaltrato sa kanya.
Paglabas niya ng kusina, laking gulat na lamang ng mga taong nagkakasiyahan roon nang masipat siyang nababalot sa dugo at ibang-iba na ang pagmumuka. Dahil sa kanilang mga nakita, ay pilit silang nagsisisigaw upang humingi ng tulong sa katabi nilang mga residente. Subalit bago pa marinig ang mga ingay doon, ay nagawa ng mapaslang ni Hernani ang lahat ng Arabong naroon. Lahat ng mga ito ay merong butas sa bungo at gilid sa kanilang mga lalamunan. Matapos niya itong gawin, ay para bang tuluyan na siyang nasiraan ng bait. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang bumalik ang ulirat ni Hernani sa kanyang katawan. Hernani, humanda ka. Dahil bukas na bukas ay aalis na tayo sa lugar na ito. Tama lang at nararapat ang ating ginawa para sa mga taong nagpahirap sa iyo. Huwag kang mag-alala, Hernani. Kasama mo ko sa lahat ng oras. Wika ng demonyong nasa loob ng kanyang katawan. Matapos nitong makapagsalita, ay siya namang pagpatuloy ng pagsabsab ni Hernani sa mga bangkay na naroon. Nang tuluyan na niyang napuna ng gutom sa kanyang katawan, ay siya namang paghanap niya ng makukublian sa mga bangkay na kanyang pinaslang. Gumawa din siya noon ng ritual upang magkaroon ng kahawig ang mga taong kanyang pinaslang sa lugar na yon. Habang ginagawa niya ang ritual, doon pumasok sa kanyang isipan ang minsang pagsilay niya sa kanyang ama na pumanaw. Ganon na ganon din kasi ang ginawa ng kanyang ina noong namatay ang kanyang asawa sa harapan nilang dalawa. Matapos itong gawin ni Hernani, ay nagpasama siya sa mga ito na ihatid sa paliparang patungo sa Pilipinas. Ilang araw pa ang lumipas, nagpalaboy-laboy na itong si Hernani sa Maynila. Palagi na lamang itong tulala hanggang sa dumating ang puntong nakaramdam na naman ito ng gutom. Bago siya tuluyang bumalik sa kanilang tahanan, ay marami pa siyang nabiktima upang punan ang kumakalam niyang sikmura. Pagbalik ni Hernani sa kanilang tirahan, ibinili niya ang lahat ng kanyang ipon sa kanyang pamilya. Matapos niya itong gawin, nagpaalam naman itong si Hernani na tutungo sa Maynila upang maghanap ng trabaho. Dahil sa kasakasama nito ang kanyang ina, kung kaya't hindi na ito nagawang mapigilan ng kanyang asawa. Magmula noon, hindi na nila nagawa pang makita si Hernani maging ang ina nito. Nagawa lang naman nilang malaman ang talambuhay ni Hernani nang minsan itong magpadala sa kanila ng isang telegrama. Doon inilahad ni Hernani ang lahat ng kanyang pinagdaanan sa ibang bansa. Magpahanggang sa ngayon, nananatiling palaisipan para sa kanyang pamilya at sa lahat ng nakarinig tungkol sa kwento ni Hernani noong minsan siyang naging kasambahay ng mga Arabo. Okay, opinion ko sa kwento. Grabe no, tumawid na tayo ng dagat, tas kwentong aswang pa rin. Grabe, solid na solid yung karanasan ni Hernani. Yun nga lang, hindi natin alam kung saan na siya napunta. Tapos sabi nga dito sa kwento, yung kwento ni Hernani, na pagpasapasahan na ng kung sino-sinong tao. Malamang merong dagdag bawas tong kwento na to. Pero solid, napakagandang kwento. Kakaibang kwento na naman ang napakinggan nyo sa channel na ito. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.